Halos ayaw ko nang kumurap nang makitang gwapong mukha ng lalaking mahal na mahal ko. Tila ba parang nag-slow mo ang oras habang mahigpit nitong hinahawakan ng kamay ko. Parang nawala lahat ng espiritu ng alak sa katawan ko at yung puso ko naman ang parang sasabog dahil sa pagwawala. Am I dreaming? Zeus is holding my hand. Pakaramdam ko para ako nasa isang pelikula. My knight in shining armor saved me from that jerk. Talagang totoong nangyaring ninanais ko mapansin niya and it's more than that. Get in. Ramdam kong galit sa tono ng pananalita nito, kaya para ako nanunumbalik sa realidad nang makitang binuksan itong pintuan sa front seat. Wala sa sariling natigilan ako't napalingon sa kanya dahil sa pagkagulat. Is he offering me to ride with him? Alam ko nakainom ako't nahihilo na, pero hindi pa naman ganun kalalang pagkawala ng isip ko para hindi maunawaan ang nais niya. Ano, tutunganga ka na lang ba dyan? O baka gusto mong bumalik sa loob para magpabastos sa maraming lalaki? He gritted his teeth in anger kaya napaawang ako't napailing bago dire-diretsong sumakay ng walang anumang sinasabi. Diyos mio, wala talaga akong balak magprotesta. Talagang natunganga ako dahil nakakapanibago itong knowing na nanumbalik ang alaala niya sa nakaraan. Hindi ba talaga ako nananaginip? Si Zeus ba talaga ito? Hindi makapaniwala ang tanong ko sa sarili. Kaya nang makasakay siya sa loob bigla kong kinurot ang pisngi niya. Shit! He cursed kaya napangisi ako lalo na makumpirma. Puta, ikaw nga! Sambit ko pero sinaman niya lang lalo ako ng tingin. Ganyan ka ba kapraning kapag nakainom? He smirked habang nakahawak sa manibela, ngunit mukhang wala pa itong balak na paandarin. I'm not totally drunk, just a little bit. Pamumungay-pungay ang mga matang sabi ko habang nakatingin pa rin sa kanyang hindi makapaniwala. I don't want to blink, I just can't believe it. Kita kong mas lalong pag-ikting ng panga niya. Little bit. Para kang ang kalad ka rin habang sumasayaw sa grupo ng maraming kalalakihan. Tapos little bit lang. O baka gustong-gusto mo na talagang hinihipuan ka ng kung sino. He paused bago bumaba ang mga mata nito sa suot ko. Look at yourself. Nagdamit ka pa. Tunog pang iinsulto na dagdag pa niya kaya napaangat ang isang sulok ng labi ko. Gustong hipuan ng kung sino? Of course not. Pwera na lang kung ikaw. Sa kabagay naman sa akin to ah. Biglang sambulat ng bibig ko sabay hagikik kaya saglit siyang napatanga bago pinaandar ang sasakyan. Ramdam kong sobrang inis na siya pero mas matindi talaga ang tama ng tikila sa akin kaya marahil wala ng preno itong bibig ko. Saka yun naman talagang gusto kong sabihin. Hindi na siya muling nagsalita pa. Habang nasa biyahe kami para akong batang hinihele, lalo pat napakabilis niya magpatakbo na animoy may hinahabol. Yung kaluluwa ko parang lumilipad na sa alapaap, parang umiikot yung ulo at paningin ko na hindi ko mawari. Isinandal ko na lang ang ulo sa upuan ng sasakyan dahil sa matinding pagkahilo, para na rin ako naduduwal. Buisit, iinom-inom hindi naman pala kaya. Rinig kong inis na nagsalitang muli si Zeus. Pero sa tuwing naririnig kong boses niya kahit paman panay mura ay hindi mapigilan ng puso kong lumukso sa tuwa. I smiled. Kaya ko kaya? So, where are we going, love? Tanong ko na puno ng pagmamahal. I just remembered our endearment. Ngayon na kainom ako'y mas lalo atang kumapal ang mukha ko. Ewan, hindi na ako nag-iisip kung nagugustuhan ba niya ang sasabihin ko hindi. Fuck, he uttered kaya parang nabuhay muling buong sistema ko. Fuck? May gagawin ba tayo? Walang paligoy-ligoy na tanong ko at mas lalo ako nakaramdam ng excitement sa kaisipang ito. Kailan kaya titino yung malandi mo utak? Napailing na sagot niya habang nakatutok ang mga mata sa kalsada. Ramdam ko na lalong uminit ang pisngi ko. Ako lang talaga tong assuming. Goodness, ako malandi? Ikaw lang naman ang nilalandi ko ah. Kaso mas malandi yung buwisit na kabit mo. I wonder kung mas magaling ba sa akin yung sakam at bakit binabalik-balikan mo. Hayop talaga. I murmured habang pipikit-pikit ng mga mata. Hindi ko na talaga makontrol ang bibig ko. Talagang kusa itong lumalabas. Wala na akong pakialam kung marinig niya lahat at kung anong magiging reaction niya. But I didn't receive any answer from him. I gently closed my eyes while my mouth is still murmuring. Just shut up, he uttered and I felt that he's serious kaya tinas kong isang kamay bilang pagsuko. Fine, fine. Tatahimik na po. Pasalamat ka, mahal na mahal talaga kita. Buwisit na pag-ibig to, I answered while my eyes closed. Totoo ba talaga to? Kasama ko ba talaga siya? Kung oo, sana hindi na ito matapos.
Sana wag na muna ako magising cause I am wishing for this moment. Yung ganitong magkasama kami, that he looks concerned despite of the fact that he still hates me. Para kasing may nararamdaman akong pagbabago. I don't want to assume too much but hindi kasi ganito makitungong Zeus na kilala ko kung may malaking galit sa akin. Hanggang sa hindi ko na namalayang nakatulugan ko na palang pag-iisip, gawa na rin ang epekto ng alak sa buong sistema ko. Buisit, I cursed. Nang magising ako, hindi ko pa nga tuluyang naibok ang mga mata ay sakit ng ulo agad ang naramdaman ko. What happened? Marahan kong hinihilot ang sentido ko habang pilit inaalala ang mga nangyari kagabi. The last thing I remembered was seeing myself with Zeus. Teka, tama ba tong naalala ko? Kasama ko siya kagabi at sumakay ako sa sasakyan niya. Napadilat ako ng malakit awang ang bibig na napatayo. Nilibot ko mga mata sa kabuuan ng silid at halos mapatalon ako sa galak nang ma-realize na pamilyar ang kwartong ito. Kwarto ito ng condo unit ni Zeus. Paano ko nga ba makakalimutan lalo pat wala naman itong pinagbago? So, kumpirmado nga, hindi yan palaginip kagabi. It was really happening for real. Ngunit bago pa man may lumabas na salita sa bibig ko'y mabilis ako napatakbo sa comfort room dahil parang bumaligtad biglang sikmura ko. Shit! Halos mayakap ko ng inodoro sa dami ng lumabas na suka sa bibig ko. Masyado atang naparaming inom ko kagabi. And also, it's my first time na uminom ng ganun kadami kaya tsak na nibagong katawan ko. Pagod at nangihinang napasandal ako sa dingding ng tiles ng banyo. I was about to get up nang maramdaman ko may taong nakatayo sa pintuan. Hindi ko na kasi ito nailak dahil sa pagmamadaling makapasok. No one told you to jump that too much. May inis sa tonong pananalita ni Zeus. Pero imbis na kabahan o insulto ay lumukso pang baliw kong puso. Marahan akong tumayo para lumabas na sana pero dahil sa nararamdamang panghihina at pagkahilo ay muntikan na ako matumba. Pero hindi nangyari dahil naramdaman ko kaagad ang kamay nitong nakahawak na sa bewang ko. My whole system heated. Parang biglang namagang pisngi ko dahil sa nararamdamang init sa pagdampi ng palad nito sa bewang ko. Oh shit, parang gusto ko na tuloy mahimatay talaga. Iba yung kilig eh. I mean, ilang beses na naman tong ginagawa nung wala pa siyang maalala. Sadyang iba lang talaga yung epekto ngayon. Alam kong wala ng pagpapanggap at pagsisinungaling na kasama. Tsk, he murmured habang inaalalayan ako umupo sa kama. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Ngayong wala ng impluensya ng alak sa utak ko'y nahihiyan na ako na hindi ko mawari. Nakapagluto na ako ng breakfast. You better eat but of course, you must serve yourself. Alangan namang subuan pa kita. Tuwid na turan niya kaya napatingin ako sa gawin niya. Ngayon ko lang napansin na bihis na pala siya. He's wearing a branded white polo shirt and the khaki shorts na pinaresa ng mamahaling sapatos. He looks so handsome and expensive. Tipong titigan ko lang siya, busog na ako. Mukhang may importante itong lalakarin o baka ka-meet up. Bakang higad na sa silin. Parang kidlat na biglang dumaan ang kirot sa puso ko dahil sa naiisip. Thank you. Aalis din ako mamaya-maya. Tanging naging sagot ko lang nang mapansing mukhang paalis na ito. Ngunit bago pa man ito tumalikod ay naiwanan akong napatigagal sa kanyang sinabi. No need. You stay here from now on. Ayaw kong pakalat-kalat ka sa kung saan. His first statement made me shock. And about your things, mag-uutos na lang akong kukuha sa resort. You better stay here hanggat hindi pa ako nakakabalik. Got it? Bariton at mariing tugon pa niya bago ako tuluyang tinalikuran. Mas lalo lang itong nagpagulantang sa isipan at puso ko. Did I hear it right? Dito ako patitirahin ng mahal kong asawa na may malaking galit sa akin? Nakaalis na si Zeus pero nanatili pa rin akong prenteng nakaupo sa kama dahil sa labis-labis na pagkagulantang. Teka lang, ang hirap lang kasi talagang paniwalaan. Kagabi lang, he's offering me to ride with him. Tapos ngayon he's offering me to live with him. Hindi nga offer kung tutuusin cause he literally deciding without asking if it is fine with me. Sa bagay, bakit nga naman niya itatanong isang bagay gayong tsak na alam niyang ito na ngang pinangarap kong mangyari? Parang akong asong ulol na habol ng habol sa kanya noon pa man. May sumapi bang mabuting espiritu sa kanyang kakampi sa kagandahan ko? O baka naman may nakain siyang food of realization? Langhiya kung ano-ano patuloy pumapasok sa utak ko. Napailing ako ng makailang beses. Bakit nga ba kailangan ko pang isipin ang dahilan? Gayong ito talagang inaasam-asam kong mangyari noon pa man. Lalo pat
Wala naman akong ginawang kasinungalingan o ano paman dahil sa sariling desisyon niya ito. And I guess, baka pambawi ito sa akin ng panahon. Magsasama na kami ng pinakamamahal kong asawa plus natanggap pa ako sa trabaho. Indeed, today is one of the best days of my life. Abot-teng ang ngiti kong tumayo hanggang sa makaabot sa dining area. Nakahanda na rin ang mga pagkain sa mesa. Ang sabi niya kanina, ako na raw bahalang mag-asikaso sa sarili ko. But looks like what he did. Siya rin naman ang kusang naghanda ng mga ito para sa akin. Kapag palaging ganito, baka ikabaliw ko na talaga ng tuluyan. Pero yung pagkabaliw naman dahil sa labis na kasiyahan. Pakiramdam ko, isang subo ko pa lang sa pagkain ay busog na ako. Masarap pa rin siya magluto gaya ng mga panahong nagsasama pa kami. Siguro nga talento niya na to. Yung tipong kahit magka-amnesia pa siya, masarap pa rin siya. Masarap magtimpla. Husa rin akong kinilig at napangiti ng bonggang-bongga sa kaharutan ng isip ko. Binilisan ko na lang pagsubo para naman makapaglinis ako. Para pagdating niya ay may nagawa naman ako. Hindi yun nakatunganga lang. At pagkatapos kumain, ginawa ko na kaagad ang nais ko. Punyemas BFF, ang haba-haba ng pangaral ko sa'yo pero dyan ka rin pala babagsak? Bulalas ni Lorna nang tawagan ko siya para ikwento sa kanyang nangyari. Kung nasa harapan ko lang ito ay alam ko na kaagad ng postura nito ngayon. Natsak nakahalukip-kip sa harapan ko habang umiiling-iling dahil sa kagagahan ko. Ano, mag-iinarte pa ba ako? Hello, wala na ata akong ibang pinangarap magmula nang makilala ko si Zeus. Kung hindi maging asawa lang niya at pagsilbihan siya, kasama ng paligayahin siya sa kama. Walang prenong sagot ko habang nakahawak sa mop. Hininto ko na munang gagawin para makapag-focus sa pag-uusap namin ni Lorna. Taray, edi ikaw ng pinakadakilang asawa. She uttered ka napahagikik ako. And I will claim it. Sa dinami-dami na sakripisyong ginawa ko kay Zeus ay talagang dakilang asawa ko may tuturing. My goodness, para na talaga akong baliw. Ganito palang feeling kapag sobrang masaya ka. Yung kahit simpleng bagay tuwang-tuwa ka na. Matapos ang mahabang tsikahan namin ni Lorna ay pinagpatuloy ko na rin ang paglilinis. Sobrang sipag ko talaga ngayon. Hindi naman sobrang kalakihan ng unit ni Zeus kaya saktong tanghali na tapos na ako. Habang nakaupo't nagpapahingay nilibot kong mga mata sa kabuuan ng aking nalinis. Iba palang nagagawa ng saya. Tingnan mo naman, pwede nang manalamin sa tiles sa sobrang kintab. Pati lang ang madudulas. Napakagaling ko palang maglinis. Dapat pala, janitress na lang inaplayan ko. Naudlot ang kabaliwan ko nang marinig ang pagtunog ng doorbell. Halos takbihin ko ng pintuan dahil sa galak sa pag-aakalang si Zeus ito. Ngunit na mapagbuksan ay bumungad sa akin ang isang mukha ng may edad na babae. Mukhang kaidaran to ni Manang Teofila. Magandang tanghali po ma'am. Mga gamit niyo po, pinahatid po ito ni senyorito. Nakangiting tura nito kaya bumabang mga mata ko sa maletang hawak nito. Maleta ko nga talaga to. Salamat po, nakangiting sagot ko din. Magtatanong pa sana ko kaso tumalikod na ito para makaalis kaya nagtatakang sinarado ko na lang ang pintuan. Duda ko ay mukhang bagong kasambahay ni Zeus o hindi kaya'y marahil kinuha niyang caretaker ng resort. Siguro nga alam niya na tungkol sa resort at tsak na doon siya nagtungo. Hindi naman nakapagtataka, malamang nalaman niya na tungkol doon mula kay attorney o hindi kaya'y kay Manang Teofila. 2 kwarto ng unit ni Zeus kaya nilagay kong maleta ko sa kwartong tinulugan ko kagabi. Inilagay lang at hindi ko pa inayos sa mga gamit hanggat walang abiso niya. Malay ko naman, baka bigla niyang sabihin na pati sa kwarto ay magsasama na kami. Shit! Natapi ko na lang ang noo sa kalabisan ng pagpapantasya. I was about to lay down on the bed nang biglang magring ang cellphone ko. Kunot noong sinagot ko to dahil hindi man ito naka-phone book sa contacts ko. Hello Mrs. Montesilio! Bungad dito sa kabilang linya na agaran ko namang nabusesan. Ito yung Becky na nag-interview sa akin kahapon. Hi, yes, speaking. Formal na sagot ko. May photoshoot tayo mamaya around 3 in the afternoon. So you better prepare? Iti-text ko na lang sa yung location. Mabilis na saad nito. Hindi man ako nakakasagot ay pinutol na agad ang tawag. At gaya nga ng sabi niya ay naka-receive agad ako ng text. Tininan kong oras na suot sa wristwatch. Nasa 1:30 na kaya naman mabilisan ako naghanda at madali ang kumain ng lunch, naligot nagbihes. Saktong-sakto't naririto ng mga gamit ko. Kailangan ko makaalis ng 2:00 dahil baka matraffic pa sa daan. Ayaw ko namang malate lalo pat unang araw ko ito sa trabaho.
Nang matapos na sa lahat pati sa paglalagay ng kaunting makeup sa muka, ay bigla kong naalalang bili ni Zeus na hindi ako pwedeng umalis hanggat wala pa siya. Natapi ko ang noo, hindi ko na siya mahihintay pa, kaya naisipan kong tawagan ang numero niya. Ngunit ang kamalasan nga naman hindi ko ito makontak. Hindi ko alam kung lowbat lang ba o baka talaga nagpalit na ng SIM. Aalis na muna ako, may importante lang akong pupuntahan. Babalik din ako kagad. Message sent. Kahit hindi ako siguradong matatanggap niya ito o hindi ay sinubukan ko pa ring mag-text. At saktong 12:00 ay umalis na ako ng kondo. Halos patakbo ko naglakad dahil sa nag-aabang pa ako ng taxi sa labas. Amelia! Tawag ng isang pamilyar na boses na makadaan ako sa parking area. Napalingon naman ako at kita ko agad ang nakangising mukha ni Joram na papalapit sa akin. Kamusta ka na? Agad na tanong nito ng tuluyang makalapit. Tipid akong umiti bago sumagot. I'm doing great. By the way, we better talk some other time. Nagmamadali kasi ako. Paalam ko sa kanya. Mukha nga. San bang punta mo? Sumabay ka na sa akin. Paalis na rin ako. Alok nito sa akin na inilingan ko. Naku, pa Quezon City pa ako. Talaga ba? Then great. Doon din kasi ang punta ko. Come on. Para naman tayong di magkaibigan yan. At saka ngayong bumalik ng alaala ng asawa mong estupido, for sure hindi na yung magsiselos. Anito and he has a point. Naalala ko kung paano ko siya iwasan noon dahil ayaw ni Zeus na makipag-usap ako sa kanya, even small talks. Panay sulyap ako sa labas ngunit wala akong makitang dumadaang taxi, kaya pumayag na lang din ako. Isa pa, tama si Joram. Ngayon na nang balik ng alaala ni Zeus, tsak na hindi na yun ganun kahigpit. O baka nga wala na talagang pakialam. Fine. Anikot mabilis na sumunod sa kanya patungo sa kotse niya. Pinagbuksan na niya ako ng pintuan. Bakit ka nga pala nasa kondo ng asawa mo? Don't tell me, hahabol-habol ka na naman gaya ng dati. Kuryosong tanong nito nang simulang paandarin ng sasakyan. I also don't know. Saka na lang natin pag-usapan. Napaka-chismoso mo talaga. Matapat na sagot ko't ngisi. Tango lang naman ang naging sagot niya. Hindi ba talaga ako nakakaabala sa'yo? Pag-iiba ko ng usapan. Of course not. Saka saan ba sa Quezon City ang punta mo? Tanong nito pabalik kaya sinabi ko sa kanyang eksaktong lokasyon ko. Sa isang sikat at kilalang event place for modeling. What? Really? Doon din ang punta ko eh. Wait, don't tell me na nagmomodelo ka na rin. Manghat hindi makapaniwala ang tanong ni Joram kaya nalaki din ang mga mata ko sa gulat. Yeah, actually it's my first day today. Oh goodness, mukhang parehas tayo ng pupuntahan. What a destiny. Sambulat nito sabay tawa ng malakas na animoy tuwang-tuwa. Destiny? Praning ka talaga? Napailing naturan ko. Naalala ko bigla na naikwento niya sa akin noon na nagpa-part-time siya bilang modelo. Part-time lang dahil mas focus siya sa food business ng pamilya niya. Bakit ba? Nakakakilig kaya? At saka kung single ka lang baka matagal na kitang niligawan. Kahit nga may asawa ka na, gusto kitang agawin sa estupidong yun eh. Bulalas pa ni Joram kaya napaawang ako sa walang parenong bibig nito. What did you say? Ani ko sa magkasalubong na kilay. Tama bang narinig ko? Pantitrip lang. Ngayon lang kasit nagbiro ng ganito. Wala, ang sabi ko napakaganda mo. Bagay na bagay ka nga sa agency. Buti naisipan mo mag-apply. Daldal pa nito hanggang sa napahaba ang kwentuhan namin. At base sa kwento niya ay mukhang tamang ang agency na applyan ko dahil malaki raw talaga ang talent fee na binabayad. Buti na lang, kailangan ko na kasi talagang kumita para sa sarili ko. Naputo lang ang pag-uusap namin na makarating kami sa lokasyon. Naunang bumaba sa Joram at pinagbuksan pa ako nito ng pintuan kaya hindi na ako nakatutol. Ngunit biglang naglaho lahat ng excitement na nararamdaman ko nang mapansin ang magarang sasakyan na unang huminto sa amin. Hindi ako maaaring magkamali. Sasakyan to ng asawa ko. Kabisado ko pa nga maging ang plate number. At mas lalo ako nagulantang nang makitang sunod na bumaba si Zeus kasabay ng haliparot na higad na si Celine. Nakayapos pang kamay ng higad sa braso ng asawa ko. At nang mapating nito sa gawin namin ay kita kong labis na pagkagulat sa mga mata nito. Look who's here! Rinig kong sabit ng higad kaya napalingon din si Zeus. Nagkatitigan kami dahil hindi naman kami gaanong magkalayo kita ko rin na magkahalong gulat at pagtataka sa mga mata niya. Siya lang ba? Lalo naman ako? Akala ko nasa resort to pero heto't kasama na naman pala niyang makating babae. At saka na bang ginagawa nila dito? Don't tell me magkakasama kong higad na haliparot na to. Tapos talagang sinamahan pa ng asawa ko. Walang hiya talaga. Let's go? Joram suddenly uttered. Ramdam kong naiinis din ito sa nakikita.
at halos mapasinghap ako ng hawakan itong isang kamay ko sabay hila papasok sa entrance ng building. Dahil sa labis na sakit ng dibdib at panghihinay hindi ko na nagawang magprotesta at hinayaan ko na lamang si Joram na tangayin ng kamay ko. At bago pa man kami tuluyang makapasok ay muli ako napasulyap kay Zeus. Ngayon kita kong pag-ikting ng panga niya habang matalim na nakatitig sa amin na animoy Leon naman lalapa. Ano ba talagang gustong mangyari na lalaking ito? Bakit lagi na lang may kakambal na sakit ang panandali ang kilig na pinapakita niya? Hindi ko na talaga alam. Ngayon ay ginulo na naman niya ang isip at damdamin ko. Ano nga kayang plano ni Zeus kay Amelia? Dumating pa kayang oras na matutunan di mahalin ni Zeus ang asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.